Ang pinakamasakit na lason ay hindi galing sa kaaway, kundi sa asawang katabi mo sa kama. Habang namimilipit si Alia sa sakit, naghahalakakan sina Marco at ang kabit nitong si Clarice sa kabilang kwarto. Hinihintay ang milyones mula sa kanyang burol. Wala na siyang silbi, ngisi ng lalaki. Ngunit hindi nila alam, ang inakalang bangkay ay babangon para maningil. Handa na ba silang pagbayaran ang bawat patak ng luha niya? Konti na lang, babe. Kapag nakuha ko na ang insurance policy, wala na siyang silbi sa atin. Malapit na tayong magkasama ng tuluyan. Konting tiis na lang para sa ating dalawa ni baby. Ang mga salitang iyon ay naglakbay sa siwang ng pinto ng opisina. Tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Alia. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray na may mainit na sabaw at ang paboritong polo ni Marco na bagong plansa. Sa loob ng 3 taon ng kanilang pagsasama, ang polong iyon ang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba. Ang bawat guhit ng plansa ay katumbas ng pag-aalagang ibinuhos niya sa lalaking inakala niyang kanyang kanlungan. Ngunit sa isang iglap, ang bawat salitang binitiwan ni Marco sa telepono ay naging isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumabo ang paningin ni Alia. Ang bigat ng tray sa kanyang mga kamay ay tila naging isang bundok na nagbabantang dumurog sa kanyang mga braso. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo, kasabay ng mabilis at marahas na pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na yumayanig sa kanyang buong dibdib. Ang hangin kanina lamang ay malayang dumadaloy sa kanyang mga baga ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan sa Makati. Sino ang kausap nito? At sino ang sanggol na binabanggit ng kanyang asawa? Sa gitna ng kanyang panghihina dahil sa hindi maipaliwanag na sakit na nagpapabagsak sa kanyang katawan nitong mga nakaraang buwan, si Marco ang tanging pinagkukunan niya ng lakas. Si Marco ang nag-aalaga sa kanya, ang nagbibigay ng mga gamot at gatas gabi-gabi, ang bumubulong ng mga pangakong hindi siya iiwan. Ngunit ang boses na naririnig niya ngayon ay hindi ang boses ng mapagmahal na asawa, kundi ang tinig ng isang estrangherong nagbibilang ng mga sandali hanggang sa kanyang huling hininga. Nang marinig ni Alia ang yabag ng mga paa ni Marco patungo sa pinto, mabilis siyang umurong patungo sa kusina. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Inilapag niya ang tray sa counter nang walang nililikhang anumang ingay. Ang bawat kilos ay kalkulado sa gitna ng kanyang nagngangalit na emosyon. Nang lumabas si Marco mula sa opisina, ang mukha nito ay muling nagsuot ng maskara ng pag-aalala. "Mahal, bakit ka bumangon? Sabi ko sa'yo, magpahinga ka lang sa taas. Ako na ang dapat nag-aasikaso sa'yo," wika ni Marco habang lumalapit sa kanya at hinahawakan siya sa balikat. Ang haplos na yon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay tila naging kagat ng isang ahas. Gustong sumigaw ni Alia, gustong itanong kung sino si Clarice at bakit kailangan niyang mamatay para sa isang insurance policy, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng malaking bato. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig, habang pilit na kinokontrol ang pagdaloy ng luha. "Nagluto lang ako ng sabaw para sa'yo, Marco. Akala ko kasi gutom ka na," mahinang sagot ni Alia. Ang boses ay sapat lamang para marinig sa pagitan ng kanilang distansya. "You're too kind, Alia. Pero mas mahalaga sa akin ang health mo. Come on, let's go upstairs. Dadalhan kita ng gatas para makatulog ka ng mahimbing." Habang inaalalayan siya ni Marco paakyat ng hagdan, naramdaman ni Alia ang bawat hakbang tila patungo sa sarili niyang libingan. Pagpasok sa kwarto, iniwan siya ni Marco para kumuha ng gatas sa kusina. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Binuksan ni Alia ang ilalim na drawer ng cabinet ni Marco, ang lugar na dati ay hindi niya pinanghihimasukan dahil sa tiwala. Sa ilalim ng mga lumang dokumento,
Nakita niya ang isang asul na folder. Binuksan niya ito at ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Isang life insurance policy na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. At sa ilalim ng dokumento, nakasulat ang kanyang pangalan, ngunit ang pirma doon ay isang malinaw na panggagaya sa kanyang sulat kamay. Ang petsa ng dokumento ay 2 buwan na ang nakalilipas, eksaktong panahon kung kailan nagsimula ang kanyang madalas na pagkahilo at panghihina. Isang marahas na katotohanan ang tumama sa kanyang isipan. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang pamilyang inakala niyang nagmamahal sa kanya, ay unti-unti na pala siyang pinapapatay para sa pera. Bawat baso ng gatas, bawat tabletang ibinibigay sa kanya ay hindi lunas, kundi dahan-dahang pag-ubos sa kanyang buhay. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng kwarto. Mabilis niyang ibinalik ang folder at humiga sa kama. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinilit na maging regular ang kanyang paghinga. Naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi at ang amoy ng mainit na gatas na inilapag sa nightstand. Alia, gising ka pa ba? Inumin mo na ito habang mainit pa para mawala ang pagod mo at maging mahimbing ang tulog mo. Mahal. Idinilat ni Alia ang kanyang mga mata at tumingin kay Marco. Ang liwanag ng lampu sa tabi ng kama ay nagbibigay ng anino sa mukha ng kanyang asawa. Ginagawa itong mukhang isang demonyong nagtatago sa likod ng banal na ngiti. Inabot ni Marco ang baso. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid, naghihintay, naninigurado. Tiningnan ni Alia ang puting likido sa loob ng baso. Alam niya na ang bawat lagok ay isang hakbang palapit sa kadiliman. Ngunit alam din niya na kailangan niyang mabuhay para maipakita sa kanila ang bagsik ng isang babaeng itinatwa ng pag-ibig. Magagawa ba niyang lunukin ang lason na inaalok ng kamay na dati niyang hinahagkan? O ito na ang magiging huling gabi ng kanyang pagiging martir sa loob ng bahay na naging kulungan ng kanyang mga pangarap? Ang bawat patak ng puting likido sa loob ng baso ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang inilalapit sa mga labi ni Alia. Ramdam niya ang nanunuot na tingin ni Marco. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamba, ngunit ngayon ay tila nagmamasid lamang sa isang eksperimento. Ang lamig ng kristal na baso ay dumadaloy sa kanyang nanginginig na mga daliri. Isang sensasyong sumasalamin sa tila yelong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ng kanyang dila, ang kanyang laway ay naging mapait. Hindi dahil sa gatas, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking nangako ng habambuhay ay siya ring nagnanais na tapusin ang kanyang bawat bukas. Inumin mo na, mahal. Masarap iyan. Hinaluan ko ng konting honey para mas lalong lumakas ang katawan mo. Malambing na wika ni Marco. Habang ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa buhok ni Alia. Ang haplos na yon ay naging tila gapang ng isang uod sa balat ni Alia. Pinilit niyang huwag mamilipit sa dumi at pandidiri. Itinaas niya ang baso, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang panga. Sa isang mabilis at kalkuladong pagkilos, idinikit niya ang baso sa kanyang mga labi at nagkunwaring lumulunok. Habang ang bawat patak ay pinanatili niya sa loob ng kanyang bibig nang hindi hinahayaang dumaan sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang baso na kalahati na ang bawas at nagpakita ng isang matamis ngunit nanghihinang ngiti. Salamat, Marco. Pakiramdam ko ay inaantok na ako agad. Mahinang bulong ni Alia habang ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit bilang bahagi ng kanyang pag-arte. Nang makita ni Marco na tila tumatalab ang kanyang pag-aalaga, hinalikan niya si Alia sa noo bago tumayo upang ilabas ang baso. Sa sandaling lumabas ang asawa at narinig ang marahang pagpihit ng pinto, mabilis na bumangon si Alia. Ang kanyang puso ay tila isang ligaw na ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Patakbo siyang lumapit sa bintana kung saan nakalagay ang isang malaking paso ng halaman. Doon,
Idinura niya ang lahat ng gatas na itinago sa kanyang bibig at ibinuhos ang natitirang laman ng baso sa lupang basa. Ang bawat patak na nasisipsip ng lupa ay tila isang bahagi ng kanyang dating pagkatao na tuluyan ng namamatay at naglalaho. Hindi pa natatagalan ang kanyang pagbabalik sa kama nang marinig ang marahas na pagbukas ng pinto sa ibaba. Kasunod ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na tila nagmamadali. Alam ni Aliyah kung sino yon. Ang boses na pumailan lang sa buong kabahayan ay puno ng awtoridad at pagmamataas. Ang tinig ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na tila isang reyna kung ituring ang sarili sa loob ng bahay na pinaghirapan ni Alia. Marco, nasaan ang asawa mong lampas kerubin? Hanggang ngayon ba ay nakahilata pa rin siya habang ang anak ko ang nagpapakahirap magtrabaho? Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Pumasok ang matanda sa kwarto ni Alia nang hindi man lamang kumakatok. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete na hindi na itatago ang kunot ng kanyang masamang hangarin. Tinitigan niya si Alia mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng pagkapuot at panliliit. Alia, hanggang kailan mo babalak maging pabigat sa anak ko? 3 taon na kayong kasal, pero wala ka pa ring silbi. Baog ka na nga. Pati ba naman ang gawaing bahay ay hindi mo na magawa dahil sa kunwari mong sakit? Wika ni Doña Carmen habang nakapamaywang sa gilid ng kama. Mama, may sakit po talaga ako. Sinusubukan ko naman pong gumaling para makatulong uli. Mahinang sagot ni Alia. Pilit na pinapanatili ang kanyang papel bilang isang martir na asawa. Tumawa ng mapait ang matanda. Gumaling. Ang kailangan namin ay pera, Alia, hindi ang iyong drama. Alam kong may natitira ka pang ipon sa bangko mula sa mga nakaraang event na hinawakan mo. Ibigay mo yun sa akin. Kailangan ng puhunan ni Marco para sa bagong negosyo. Huwag kang madamot. Tandaan mong utang na loob mo sa amin ang pagkakaroon ng maayos na buhay ngayon. Kung hindi dahil sa anak ko, saan ka pupulutin? Naramdaman ni Alia ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay unti-unti nang nilulamon ng pamilyang ito. At ngayon, pati ang kanyang buhay ay nais nilang kunin. Tumingin si Alia kay Marco na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Walang kibo at tila sumasang-ayon sa bawat insultong ibinabato sa kanya. Pag-iisipan ko po, Mama. Medyo masama pa po ang pakiramdam ko, sagot ni Alia, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kumot. Dapat lang na mapabilis ang pag-iisip mo, dahil hindi na tayo pwedeng maghintay. Pagpapatuloy ni Doña Carmen habang naglalakad patungo sa pinto. Nga pala, may darating tayong bisita bukas, isang malayong pamangkin na kailangan ng matitirhan habang naghahanap ng trabaho rito sa Makati. Clarice ang pangalan niya. Siya muna ang mag-aalaga sa bahay dahil halatang wala ka ng silbi rito. Nang lumabas ang biyenan at si Marco, naiwan si Alia sa gitna ng malamig na katahimikan. Ang pangalang Clarice ay tila isang maugong na kampana sa kanyang isipan. Ang boses na narinig niya sa opisina ni Marco. Ang babaeng tinawag nitong babe. Ang babaeng kabit ng kanyang asawa. Ang kaaway ay hindi na lamang kumakatok sa pinto. Ito ay tuluyan ng papasok sa kanyang tahanan upang agawin ang lahat, kabilang ang kanyang huling hininga. Sa dilim ng kwarto, ang mga luha ni Alia ay dahan-dahang pumatak sa kanyang unan. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang pusong naghahanda para sa isang digmaang walang sinuman ang nakakaalam. Hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang natuklasan habang ang ahas ay dahan-dahan ng pumupulupot sa kanyang leeg. Ang simoy ng hangin ng umagang iyon ay may dalang kakaibang lamig. Tila nagbabadya ng isang bagyong papasok sa mismong loob ng kanilang tahanan. Sa tuluyang pagbukas ng malaking pinto na gawa sa kahoy, iniluwan nito ang isang babaeng may maamong mukha, mapupungay na mata, at balat na tila hindi pa nasisinagan ng matinding sikat ng araw. Ipinakilala siya ni Marco bilang si Clarice,
ang malayong pamangkin na kailangan daw ng pansamantalang masisilungan habang naghahanap ng trabaho. Ang matamis na ngiti ng babae habang lumalapit at nagmamano kay Alia ay tila isang napakagandang maskara na nagtatago ng mga matutulis na pangil. Tinanggap siya ni Alia ng may mahinang pagtango habang ang kanyang mga mata ay tahimik na sinusuri ang bawat galaw, bawat kurap at bawat ngiti ng estrangherong unti-unting umaangkin sa kanyang teritoryo. Pagsapit ng hapunan, ang mahabang mesa ng pamilya ay naging isang entablado ng mga tahimik na kasinungalingan. Nakaupo si Alia sa isang dulo, ang kanyang katawan ay nakabaluktot ng bahagya bilang pagpapatuloy ng kanyang pagpapanggap na mahina ang katawan, ngunit ang kanyang diwa ay nananatiling matalas. Sa ilalim ng nagliliwanag na ilaw ng hapagkainan, napansin niya ang pasimpleng pagdikit ng braso ni Clarice sa siko ni Marco habang nag-aabot ng mangkok ng kanin. Nakita niya ang mabilis, ngunit malagkit na sulyapan ng dalawa, isang palitan ng tingin na naglalaman ng mga lihim at pangakong hindi para sa kanya. Ang bawat pagnguya ni Alia sa kanyang pagkain ay naging parang paglunok ng bubog, dahan-dahang sinusugatan ng kanyang lalamunan sa bawat patunay ng pagtataksil na nasasaksihan ng kanyang sariling mga mata. Kinabukasan, habang naglalaba si Alia sa likod bahay upang ipakita na sinusubukan pa rin niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa, isang pamilyar na polo ni Marco ang kanyang naiangat mula sa batya. Nang idikit niya ito sa kanyang muka upang suriin ang kwelyo, isang matapang at matamis na amoy ng pabango ang sumalakay sa kanyang pangamoy. Hindi iyon ang pabangong iniregalo niya kay Marco. Ito ang mismong halimuyak na umaalingaw-ngaw sa hangin tuwing dumadaan si Clarice sa kanyang harapan. Naramdaman ni Alia ang pag-akyat ng isang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang brush at mariing kinuskos ang kwelyo ng polo. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw nang may matinding gigil. Kinukuskos ang tela hanggang sa mamula at magkasugat-sugat ang kanyang mga daliri. Gusto niyang burahin ang mantsa ng pagtataksil na kumapit sa damit, ngunit alam niyang ang tunay na dumi ay hindi nasa tela, kundi nasa kaluluwa ng lalaking nagsuot nito. Pagkatapos ng kanyang mabigat na gawain, pumasok si Alia sa banyo ng guest room na ngayon ay inuupahan ni Clarice upang linisin ito. Habang inaayos niya ang mga ginamit na tuwalya at inaalis ang mga kalat sa basurahan, sa ilalim ng lababo, isang maliit na puting kahon ang nakaagaw ng kanyang pansin. Sa ilalim ng mga itinapon na basang tissue, nakita niya ang isang manipis na plastic na stick. 2 pulang guhit ang nakaukit doon. Isang positibong pregnancy test. Parang nanlalamig ang buong katawan ni Alia habang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Ang salitang ibinato sa kanya ng kanyang biyenan, kamakailan ay muling umalingaw-ngaw, sugat, na matagal na niyang pilit binabaliwala. Muli niyang naalala kung paano yon bumigat sa kanyang loob at nagdulot ng matinding pagdududa sa sarili. Doon niya naunawaan kung bakit tila nagmamadali ang dalawa na ilayo siya sa lahat ng desisyon sa pamilya. May isang bagong sitwasyong nabubuo sa kanilang paligid at pakiramdam niya ay unti-unti siyang naitatabi na para bang siya ang hadlang sa mga planong nais nilang mangyari. Hindi na nakayanan ni Alia ang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Nagtago siya sa loob ng pinakamalaking aparador sa kanilang kwarto. Isinara ang pinto upang tuluyan siyang lamunin ng dilim at ng amoy ng mga nakasabit na damit ni Marco. Doon, ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang buong katawan ay marahas na nanginginig sa matinding pag-iyak, ngunit pinilit niyang huwag gumawa ng anumang ingay na magbubunyag sa kanyang pagtatago. Ang bawat paghikbing nagbabadyang kumawala ay sinusupil niya sa pamamagitan ng mariing pagkagat sa kanyang sariling palad hanggang sa mag-iwan ito ng malalim at namumulang marka. Nagluluksa siya para sa pamilyang inakala niyang buo. Nagluluksa siya para sa mga panahong sinayang niya sa pagiging isang martir.
at nagluluksa siya para sa sarili niyang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong maging isang ina sa loob ng tamang pag-ibig. Nang mag-uumaga na, lumabas si Alia mula sa aparador na may tuyong mga mata at pusong tila dumaan sa apoy upang maging kasing tigas ng bakal. Nakaramdam siya ng matinding uhaw at nagpa siyang bumaba sa kusina para kumuha ng tubig. Sa kanyang pag-ungos sa huling baitang ng hagdan, biglang nahinto ang kanyang mga paa at tumigil ang kanyang paghinga. Ang mahinang liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas ng bintana ay nag-anyaya ng 2 anino sa malamig na dingding ng kusina. 2 anino na mahigpit na nakayakap sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay magkadikit, nagahati sa iisang hininga at nagpapalitan ng mga lihim na haplos sa gitna ng madilim at tahimik na madaling araw. Ang 2 aninong nagsasanib sa pader ng kusina ay tila isang malaking halimaw na handang lumamon sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Alia. Pinigilan niya ang kanyang paghinga at marahang umatras, pabalik sa kadiliman ng hagdanan. Iniiwasan ng anumang maling hakbang na magbibigay hudyat sa 2 nagtataksil. Umakyat siya pabalik sa kanyang kwarto na may malamig na pawis sa noo at dibdib na mabigat sa pinaghalong puot at determinasyon. Ang mga luhang iniyak niya sa loob ng aparador ay natuyo na. Ang naiwan na lamang ay isang matapang at nagngangalit na alab upang mabuhay at maningil. Nang sumikat ang araw, ibinuhos ni Alia ang kanyang huling lakas sa pag-arte. Nagbihis siya ng isang manipis at maluwang na bestida na lalong nagpapamalas ng kanyang pagpayat. Nang makasalubong niya si Marco sa sala na may bitbit pang pahayagan at kape, iginuhit niya ang pinakamaamong ngamang ngiti sa kanyang mukha. Marco, naisipan ko sanang lumabas saglit para bumili ng preskong prutas sa palengke. Pakiramdam ko kasi, kailangan ko ng mas masustansyang pagkain bukod sa gatas na ibinibigay mo. Malamig na paalam ni Alia habang ang kanyang boses ay may himig pa rin ng panghihina. Nag-alinlangan si Marco, ang kanyang kilay ay sandaling nagsalubong. Sigurado ka ba, mahal? Baka mabinat ka. Pwede namang si Clarice na lang ang utusan natin. Wag na. Nakakahiya naman kay Clarice. Isa pa, kailangan ko rin ng konting sikat ng araw para lumakas ako. Saglit lang ako. Pangako. Sagot ni Alia na may kasamang malambing na paghaplos sa balikat ng asawa. Pumayag din si Marco nang may kunwaring pag-aalala. Pagkalabas ng gate, hindi sa palengke ang naging tungo ni Alia. Sumakay siya ng taxi at bumaba sa isang lumang subdivision sa Quezon City, sa tapat ng isang bahay na may pamilyar at maaliwalas na hardin. Naroon siya upang humingi ng saklolo sa nag-iisang taong alam niyang hindi siya tatalikuran, si Tita Flor, isang retiradong abogada na matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina. Nang buksan ng matanda ang pinto at makita ang payat na katawan at maputlang mukha ni Alia, mabilis nitong niyakap ang dalaga na tila isang inang sumasalubong sa kanyang nawawalang anak. Sa loob ng tahimik at maayos na sala ni Tita Flor, inilapag ni Alia sa mesa ang mga patunay ng kanyang pagkawasak. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang malinaw na kopya ng insurance policy na patagong kinuha niya mula sa asul na folder. Ikinuwento niya ang tungkol sa pekeng pirma, ang mga gatas na tila gamot, ang pregnancy test, at ang pagtataksil na nasaksihan ng kanyang sariling mga mata. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang panginginig, ngunit wala ng pag-iyak. Binubulag nila ako sa sarili kong bahay, Tita Flor. Ginagawa nila akong pabigat na kailangang patayin para makabuo sila ng sarili nilang pamilya gamit ang aking pangalan. Garalgal, ngunit matatag na wika ni Alia. Matagal na tinitigan ni Tita Flor ang dokumento bago hinawakan ang nanghihinang kamay ng dalaga. Ang init ng palad ng matanda ay nagbigay ng isang pamilyar na kalinga na matagal nang hindi nararanasan ni Alia. Alia, anak, hindi sapat ang luha at hinala sa korte. Kailangan natin ng bakal na ebidensya. Kailangan nating patunayan na
Nilalason ka niya araw-araw at ang intensyon nila ay patayin ka bago makuha ang pera. Malumanay, ngunit seryosong payo ni Tita Flor. Tumayo ito at may kinuha sa loob ng isang maliit na cabinet. Inilapag nito sa mesa ang isang napakaliit na spy camera at isang discreet na voice recorder. Itanim mo ito sa lugar kung saan sila madalas mag-usap. At higit sa lahat, kailangan mong itago ang isang sample ng gatas o gamot na ipinapainom sa iyo. Dadalhin natin yon sa isang kilalang laboratorio upang masuri. Naramdaman ni Alia ang pagtibok ng pag-asa sa kanyang mga ugat. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan ng pagiging biktima, nararamdaman niyang may sandata na siya sa kanyang mga kamay. Binalot niya ng pag-iingat ang maliliit na aparato at nagpaalam na babalik siya kapag nakakuha na siya ng sapat na ebidensya. Pag-uwi niya, bit-bit ang isang maliit na plastic bag ng prutas na binili niya sa kanto. Bago pumasok sa kanilang subdivision, bumungad sa kanya ang sasakyan ni Marco na nakapark sa labas ng bahay. Halos mag-unahan ang pintig ng kanyang puso nang makita ang asawang naghihintay sa tapat ng gate. Nakahalukip-kip at may madilim na ekspresyon sa mukha. Saan ka nanggaling, Alia? Sabi mo sa palengke ka lang pupunta. Bakit inabot ka ng ilang oras? Tanong ni Marco habang pinasadahan ng matatalim na tingin ang pawisang mukha ng asawa. Mahaba kasi ang pila sa bilihan ng prutas, Marco, at nahirapan akong maghanap ng masasakyan pabalik dahil nahilo ako ng kaunti sa init. Pagsisinungaling ni Alia, pilit na kinakalma ang kanyang boses at itinatago ang bag na naglalaman ng mga kamera. Mukhang nakumbinsi naman si Marco dahil mabilis itong lumapit upang kunin ang bitbit niyang prutas at inakay siya papasok ng bahay. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na munang lalabas. Pinag-alala mo ako. Nang makarating sa kwarto, iniwan muli siya ni Marco upang maghanda raw ng merienda sa ibaba. Nagmadali si Alia na buksan ang kanyang bag at kumuha ng ilang gamit. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa kanyang bedside table kung saan nakapatong ang kanyang personal na mga gamit, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang drawer kung saan nakatago ang kanyang lumang journal at ilang mahahalagang liham ay bahagyang nakabukas. Hindi ito nakasara ng lapat tulad ng iniwan niya kaninang umaga. Ang mga damit sa ibabaw ng kanyang kama ay may mga bagong tupi na hindi sa kanya. May taong naghalungkat sa kanyang mga gamit habang siya ay wala. Lumingon siya ng marahan at nakita niya ang anino ng isang babae na naglalakad palayo mula sa labas ng kanilang bukas na pinto. Ang hangin ay nagdala ng matapang at matamis na halimuyak. Ang ahas ay nagsisimula na ring maghanap ng butas sa kanyang mga lihim. Ang natuklasang bahagyang nakabukas na drawer ay tila isang babala na ang kanyang oras sa loob ng bahay na ito ay pabilis na nauubos. Pinigilan ni Alia ang panginginig ng kanyang mga kamay habang maingat na inayos ang kanyang mga gamit, pilit inaalis ang anumang bakas ng panghihimasok ni Clarice. Sa paglubog ng araw, lihim niyang idinikit ang maliit na spy camera na ibinigay ni Tita Flor sa ilalim ng mababang estante ng mga libro sa opisina ni Marco. Ang madilim na sulok kung saan malayang nag-uusap ang mga nagtataksil. Nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi, ang katahimikan ng bahay ay napunit ng mahina, ngunit malinaw na pag-uusap na nanggagaling sa earpiece na nakakabit sa tainga ni Alia. Nakahiga siya sa kama, nakatakip ng kumot hanggang leeg, habang pinakikinggan ang pag-ikot ng kanyang sariling mundo sa loob ng opisina ng kanyang asawa. Hindi ko na kaya, Marco. Ang taba ko na at nagsisimula na ring mapansin ang mga tao sa labas. Reklamo ni Clarice. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa inis. Kailan mo ba tatapusin ang pagpapanggap na ito? Buntis na ako at ayokong manganak na nandoon pa rin ang impaktang asawa mo sa bahay na ito. Narinig ni Alia ang malalim na buntong hininga ni Marco. Babe, intindihin mo naman. Hindi natin pwedeng biglain. Kung mamamatay siya ng biglaan,
Iimbestigahan ng insurance company ang kaso. Kailangan nating palabasin na talagang bumigay ang katawan niya dahil sa sakit. 2 linggo na lang, in-adjust ko na ang dosage. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na sabay-sabay na isinaksak sa dibdib ni Alia. In-adjust ang dosage, ang nilalaking pinagsilbihan niya ng buong puso ay nagtatakda na ng araw ng kanyang kamatayan upang bigyan ng puwang ang bunga ng kanyang pagtataksil. Kinabukasan, nararanasan ni Alia ang katotohanan sa likod ng mga salita ni Marco. Nang dalhin sa kanya ang pang-araw-araw na baso ng gamot at gatas, napansin niya ang pagbabago. Ang likido ay may bahagyang mas madilim na kulay at ang amoy ay mas mapait. Tila pinilit na itago sa tamis ng honey, ngunit hindi tuluyang naikubli ang lasong nakahalo. Tinitigan niya si Marco na may maamong nangiti, isang nangiting naghihintay ng kanyang kamatayan. Inumin mo na, mahal. Nag-iba lang ng konti ang kulay dahil hinaluan ko ng bagong vitamins para mas mabilis kang gumaling. Matamis na kasinungalingan ng asawa. Ginawa ni Alia ang kanyang nakagawi ang pag-arte. Idinikit niya ang baso sa labi, kinipkip ang likido sa ilalim ng dila, at nang lumingon si Marco para ayusin ang unan, mabilis niyang iniluwa ang gamot pabalik sa baso at idinura ang natitira sa paso ng halaman. Ngunit ngayon, hindi na lamang niya ibinuhos ang lahat. Nang makalabas si Marco, kumuha siya ng isang maliit na glass vial na inihanda niya at maingat na sinalin ang kalahati ng lason bago ibuhos ang natitira sa lupa. Itinago niya ang vial sa loob ng pinakailalim na siwang ng kanyang mga sanitary napkin sa aparador, isang lugar na alam niyang pandidirihan halongkatin ni Clarice. Upang mapaniwala ang mga kalaban na gumagana ang kanilang plano, pinasimulan ni Alia ang kanyang pinakamalaking pagpapanggap. Nagsimula siyang mag-ubo ng marahas sa hapagkainan, pinupuwersa ang sarili na sumuka ng tubig sa lababo habang nakatingin ang biyenan at ang kabit. At paminsan-minsan ay nagkukunwaring nanghihina ang mga tuhod upang bumagsak sa sahig. Ang bawat eksenang ito ay sinasalubong ni Marco ng kunwaring pag-aalala, ngunit sa mga mata ni Clarice, nakikita ni Alia ang isang lihim na kislap ng tagumpay. Habang nakahiga si Alia sa kama, isang hapon, nagkukunwaring natutulog, dahan-dahan niyang hinimas ang kanyang sariling manipis na tiyan. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi pisikal. Ito ay ang matinding pagluluksa para sa pamilyang inakala niyang tunay. Nag-alay siya ng panalangin hindi para sa lalaking pumatay sa kanyang pagmamahal, kundi para sa sariling lakas na kinakailangan niya upang tapusin ang laban na ito. Sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na kalabog mula sa labas ng bahay ang nagpabalikwas sa buong kabahayan. Mula sa siwang ng kanyang bintana, nakita ni Alia ang pagbukas ng malaking gate at ang pagpasok ng 3 malalaking lalaki na may mga seryoso at madidilim na mukha. Armado ang mga ito at ang pagkatok nila sa pinto ng kanilang sala ay tila banta ng isang mas matinding panganib na sumusubok wasakin ang huwad na kapayapaan ng kanilang tahanan. Sino ang mga lalaking ito sa gitna ng gabi? Ang mga yabag na nagmumula sa ibaba ay tila mga martilyong pilit binabasag ang katahimikan ng gabi. Mula sa siwang ng pinto ng kanyang kwarto, maingat na sumilip si Alia sa tuktok ng hagdanan. Ang mahinang liwanag mula sa poste sa labas ay nagbigay hugis sa 3 lalaking nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanilang mga figura ay nagbabadya ng dahas. Sa harap nila ay sina Marco at Doña Carmen. Ang mga mukha ay balot ng takot at pagpapakumbaba na kailanman ay hindi pa nakita ni Alia. Kailan niyo ba babayaran ang utang niyo kay boss? 6 na buwan na kayong nagpapalusot. Ang malalim na tinig ng pinuno ng mga lalaki ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ng pagbabanta. Nakita ni Alia ang panginginig ng mga kamay ni Doña Carmen habang nakahawak sa braso ni Marco. Ang biyenan na palaging mataas ang tingin sa sarili ay ngayon ay tila isang maamong tupang nagmamakaawa. Konting palugit na lang po. Sigurado na ang pera namin. 2 linggo na lang, may makukuha na kaming 20 milyon.
Babayaran namin lahat pati interes. Nanginginig na pangako ni Marco. Ang boses ay nagmamakaawa na hindi maputulan ng hininga. Tumayo ang pinuno ng mga lalaki at inilapit ang mukha kay Marco. Siguraduhin mo lang, Marco, dahil kung hindi, hindi lang bahay niyo ang kukunin namin. Buhay niyo ng nanay mo ang kapalit. Pagkaalis ng mga lalaki, nanatiling nakatayo sina Marco at Doña Carmen sa sala, parehong pilit na kinokontrol ang panginginig. Ang mga salitang 20 milyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alia. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Ang pekeng pirma sa insurance policy, ang dahan-dahang paglason sa kanya, at ang walang katapusang paghingi ng ipon ni Doña Carmen ay hindi lamang para mapalitan siya ni Clarice. Ginagawa nila ito upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa isang malaking utang sa sugal na malamang ay kagagawan ng kanyang biyenan o asawa. Ang kanyang buhay ay naging isang pambayad utang. Kinabukasan, gamit ang dahilan na kailangan niyang pumunta sa klinika para magpasuri, nakipagkita si Elia kay Tita Flor. Inabot niya ang maliit na glass vial na naglalaman ng sample ng gamot. Hindi nag-aksaya ng panahon ang matandang abogada at ipinadala iyon sa isang mapagkakatiwalaang laboratorio. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang doktor kay Tita Flor habang magkasama sila ni Alia sa isang tahimik na coffee shop. Ang balita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Alia. Ang sample na ipinadala ninyo ay naglalaman ng isang uri ng lason na unti-unting sumisira sa atay. Kapag patuloy itong ininom araw-araw, ito ay nakamamatay sa loob lamang ng 1 buwan. Dahil sa pag-adjust ng dosage, mas pabilis ang epekto nito. Paliwanag ng doktor. Ang boses ay seryoso at puno ng babala. Napapikit si Alia at huminga ng malalim. Ang lalaking pinakasalan niya ay matagal nang nagpaplano ng kanyang libing. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng coffee shop, isang babaeng maputla, payat, at puno ng sugat sa kaluluwa. Ngunit sa likod ng pagod na anyo ay ang kislap ng isang bagong lakas. Pinunasan niya ang isang luhang tumulo sa kanyang pisngi at mapait na ngumiti kay Tita Flor. Ang kilabot na kanyang nararamdaman ay tuluyan ng napalitan ng alab upang mabuhay at ibalik ang sakit na ipinaramdam sa kanya. Pagsapit ng hapunan ng araw ding iyon, bumalik si Alia sa pagiging maamo at masunuring asawa. Nakaupo siya sa mesa kasama ang mga taong naghihintay ng kanyang kamatayan. Habang kumakain, biglang inilabas ni Marco ang isang paksa na tila matagal na nitong pinag-isipan. Mahal, alam kong nahihirapan ka ngayon, kaya naisip ko na baka gusto mong magkaroon tayo ng isang malaking selebrasyon para sa ating 3 anibersaryo. Gusto kong ipagmalaki sa lahat kung gaano kita kamahal. Wika ni Marco na may malambing na ngiti. Tiningnan ni Alia ang asawa at mabilis na dumapo ang kanyang paningin kay Clarice na tahimik na nagngangalit sa gilid. Ang anibersaryong ito ang magiging perpektong entablado, ang huling yugto ng kanilang kasuklam-suklam na plano at malamang ay ang gabing napili nila upang ibigay ang huling lason. Napakagandang ideya, Marco. Gusto kong ako mismo ang mag-organisa ng party natin. Sagot ni Alia na may kasamang matamis na ngiti. Ano ang eksaktong plano ng asawa niya para sa gabing iyon? At paano niya babaligtarin ang laro upang ang mga nagbabalak pumatay ang siyang uminom ng sarili nilang lason? Sa loob ng maraming buwan, ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay naging piping saksi sa unti-unting pagkapawi ng kulay sa mukha ni Alia. Ngunit nang tanggapin niya ang alok ni Marco na mag-organisa ng kanilang 3 anibersaryo, tila isang natutulog na bulkan ang nagising sa kanyang kalooban. Gamit ang kanyang karanasan bilang isang batikang event planner sa Makati, sinimulan ni Alia ang paghahabi ng isang malaking entablado, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang bawat paglabas ni Alia ng bahay sa ilalim ng dahilan na makikipag-usap sa mga supplier ay naging daan upang muli siyang makahinga ng malaya, malayo sa mapanuring mata ng kanyang asawa.
Sa bawat pakikipagkita niya kay Tita Flor sa isang tagong opisina, ang kanilang plano ay unti-unting nabubuo. Sa listahan ng mga panauhin, hindi lamang ang mga kamag-anak at kaibigan ang isinama ni Alia. Palihim din niyang idinagdag ang pangalan ng isang hepe ng pulisya na malapit na kaibigan ni Tita Flor, pati na rin ang mga security personnel na magpapanggap bilang mga waiter at event staff. Habang abala si Alia sa mga detalye, lalong naging mapangahas si Clarice sa loob ng bahay. Ang babaeng inakala niyang kamag-anak ay tila naging reyna ng tahanan. Nag-uutos sa bawat sulok habang si Alia ay nagpapakumbaba. Ate Alia, pakiayos naman itong mga damit na gagamitin ni Marco para sa party. Gusto ko, walang kahit anong gusot kapag isinuot niya ito sa harap ng maraming tao. Utos ni Clarice habang nakahilig sa pinto ng kwarto. Ang kanyang kamay ay protektadong nakahawak sa kanyang tiyan na tila nanunukso. Tiniis ni Alia ang bawat insulto. Tinanggap niya ang mga utos ng may nakayukong ulo at mahinang "Oo, Clarice." Habang sa loob niya ay nanginginig siya sa puot. Kahit si Doña Carmen ay hindi tumitigil sa pagpapaalala ng utang na loob. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa hangin. Ngunit ang bawat "Salamat po, Mama" ni Alia ay tila isang matamis na kending may matalim na pako sa loob. Isang hapon, habang namimili ng mga gagamiting dekorasyon sa venue, tumigil si Alia sa harap ng isang tindahan ng mga bulaklak. Hinaplos niya ang mga talulot ng mga puting liryo na tila mga daliri ng isang bangkay sa lamig. Sa kanyang isipan, hindi selebrasyon ang kanyang inihahanda, kundi isang libing. Ang bawat pagpili niya ng kulay, mula sa madidilim na pula hanggang sa malamig na puti, ay may bahid ng kabalintunaan. Para siyang isang artistang gumuguhit ng sarili niyang kabaong, ngunit ang kabaong na yon ay hindi para sa kanya, kundi para sa mga lihim ni na Marco at Clarice. Tita Flor, nakahanda na rin ang mga kristal na baso. Mahinang bulong ni Alia sa telepono habang tinitingnan ang dalawang magkamukhang magkamukha na crystal glasses na kinuha niya mula sa isang espesyal na kahon. Ito ang magiging huling toast ng aming pagsasama. Pagsapit ng gabi bago ang party, ang tensyon sa loob ng bahay ay tila isang mahigpit na kable na anumang sandali ay mapuputol. Habang nagpapanggap na nag-aayos ng mga dokumento sa kusina, narinig ni Alia ang mahinang tinig ni Marco mula sa balkonahe, kausap ang isang supplier sa telepono. Siguraduhin mo lang na mabilis ang talab niyan. Ayokong magtagal ang gabi na yon. Isang lagok lang sa gitna ng party. Kailangang tapos na ang lahat ng problema natin. Magbayad tayo ng utang at malaya na tayo. Malupit na wika ni Marco. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan o pagsisisi. Naramdaman ni Alia ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang isang lagok na binabanggit ni Marco ay ang hatol na matagal na niyang inaasahan. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang pinipigilan ng isang pagsigaw na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang huling lason ay nakahanda na. Ngunit sino sa kanila ang tunay na lulunok nito sa harap ng lahat ng mga saksi? Ang huling gabi, bago ang nakatakdang pagdiriwang, ay tila isang mahabang buntong hininga ng tadhana. Sa loob ng silid na naging saksi sa kanilang mga pangarap, na ngayoy abo na lamang, nakatayo si Marco habang may bitbit na supot ng paboritong kakanin ni Alia. Ang bawat hakbang nito sa sahig na kahoy ay hindi lumilikha ng malakas na tunog, ngunit para kay Alia, ang bawat paglapit ng asawa ay tila isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng kanyang mga nalalabing sandali sa mundong ito. Mahal, bumili ako ng paborito mong bibingka mula sa labas. Gusto kong mabusog ka ngayong gabi dahil bukas, kailangan mong maging pinakamagandang bituin sa ating party. Wika ni Marco, habang ang kanyang boses ay puno ng tamis, na tila asukal na pilit itinatago ang pait ng isang bulok na bunga. Tiningnan ni Alia ang bibingka. Pagkatapos ay itiningin niya ang kanyang mga mata sa asawa. Ang mga mata ni Marco ay tila mga lawa na walang kailaliman. Malamig, mapanlinlang,
at puno ng mga aninong hindi niya dati napansin. Sa loob ng 3 taon, naniwala siya na ang kislap sa mga matang iyon ay tunay na pagmamahal. Ngunit ngayon, alam na niyang iyon ay ang refleksyon lamang ng kanyang sariling kamangmangan. Naramdaman ni Alia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang munting ibon na pilit kumakawala mula sa hawlan ng kanyang dibdib. Salamat, Marco. Napaka-thoughtful mo naman. Mahinang sagot ni Alia. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses upang hindi ito manginig. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganitong yugto. Akala ko kasi, susuko ka na sa akin dahil sa tagal ng sakit ko. Mabilis na lumapit si Marco at hinaplos ang pisngi ni Alia. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila yelong dumidikit sa kanyang balat. Hinding-hindi, babe. Ikaw lang ang mahal ko. You're the only woman for me. Handa akong gawin ang lahat, kahit ang pinakamahirap na sakripisyo, para lang matapos na ang pagdurusa mo. Ang bawat salita ni Marco ay may dalawang mukha. Matapos na ang pagdurusa mo, alam ni Alia na ang ibig sabihin nito ay ang kanyang tuluyang pagpanaw. Ngumiti siya ng mapait at tumango. Naniniwala ako sa iyo, Marco. Alam ko na pagkatapos ng gabi ng bukas, walang sino man o anuman ang makakapaghiwalay sa atin, kahit ang katotohanan o ang kamatayan. Tumalikod si Alia upang itago ang panginginig ng kanyang mga labi. Naglakad siya patungo sa kusina upang kumuha ng tubig, ngunit hinarang siya ni Clarice sa dilim ng pasilyo. Ang babae ay nakasuot ng isang manipis na damit. Ang kanyang tiyan ay bahagyang bumabakat na tila isang tahimik na insulto, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding selos at pagkainip. Hanggang kailan ka ba maglalaro ng bahay-bahayan, Alia? Nakakasuka na ang drama niyo ni Marco sa harap ko. Asik ni Clarice. Ang kanyang boses ay pabulong lamang, ngunit ang bawat pantig ay puno ng matalim na lason. Huwag kang masyadong kampante sa pag-upo sa silyang yan. Bukas, pagkatapos ng party, ikaw ang mawawala at ako ang mananatili sa bahay na ito bilang tunay na reyna. Hindi natinag si Alia. Tinitigan niya si Clarice ng diretso sa mga mata. Isang tinging puno ng kalmado, ngunit nakakangilabot na lakas na hindi inaasahan ng babae. Ingatan mo ang sarili mo, Clarice. Dahil ang inaakala mong trono na aakyatan mo, baka maging sarili mong bilangguan bago pa sumikat ang araw. Bago maghating gabi, habang ang buong bahay ay balot na ng mapanlinlang na katahimikan, maingat na inayos ni Alia ang isang maliit na bag sa loob ng kanyang aparador. Inilagay niya doon ang kanyang birth certificate, ang mga kopya ng insurance policy, ang maliit na vial ng lason, at ang recorder na naglalaman ng mga boses ng mga nagtataksil. Tiningnan niya ang kanyang wedding ring sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana. Ang gintong singsing ay hindi na simbolo ng pangako, kundi isang mabigat na tanikala na handa na niyang lagutin. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Marco sa kabilang panig ng kwarto. Nakaupo ito sa harap ng salamin, dahan-dahang hinahawakan ng isang maliit na bote ng madilim na likido. Tinitigan ito ng lalaki ng matagal bago maingat na isinilid sa loob ng bulsa ng kanyang suit na gagamitin para sa party. Ang bawat pintig ng puso ni Alia ay tila isang babala. Ang lason ay handa na, ang mga saksi ay darating na, at ang gabi ay buntis na sa isang trahedyang walang sino man ang makapagsasabi kung sino ang tunay na biktima at sino ang mananatiling nakatayo. Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa loob ng engranding ballroom sa Makati ay tila libu-libong matatalim na mata na nakatingin sa bawat galaw ni Alia. Ang bango ng mga sariwang puting liryo na nakapalamuti sa bawat sulok ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at pabango ng mga panauhin. Ngunit para kay Alia, ang halimuyak na ito ay higit na katulad ng amoy ng isang punerarya. Nakasuot siya ng isang mahaba at dumadaloy na pulang bestida na gawa sa seda.
Ang matingkad na kulay nito ay nagbibigay ng ilusyon ng buhay sa kanyang maputlang balat, isang matapang na pagpili na tila sumisigaw ng babala sa gitna ng karamihan. Sa bukana ng bulwagan, abala si Doña Carmen sa pagtanggap sa mga maimpluwensyang kaibigan at kamag-anak. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng pagmamalaki, ang kanyang boses ay umaalingaw sa paligid, habang ipinapakita ang kanyang mabait at masunuring manugang. Tingnan niyo si Alia. Napakaganda pa rin kahit medyo maselan ang kalusugan nitong mga nakaraang buwan. Tunay na pinagpala ang anak kong si Marco sa pagkakaroon ng asawang handang magsakripisyo para sa pamilya. Wika ni Doña Carmen habang marahang hinahaplos ang braso ni Alia. Ngunit ang mga kuko nito ay palihim na bumaon sa balat ng dalaga. Isang tahimik na pagbabanta na huwag itong gagawa ng anumang eksena. Ngumiti lamang si Alia, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa malayo, nakita niya ang kanyang mga tauhan na nakasuot ng uniforme ng mga waiter. Ang bawat isa sa kanila ay may mga matalas na tingin at seryosong mukha, mga pulis na nakasibilyan, na maingat na nagmamasid sa bawat sulok ng silid. Mula sa isang madilim na bahagi ng ballroom, sinalubong ni Tita Flor ang kanyang tingin. Isang marahang pagtango ang ibinigay ng matanda. Isang hudyat na ang lahat ng mga kamera at recorder ay nakahanda na para sa huling pagtatanghal. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, napansin ni Alia si Clarice na palakad-lakad sa gilid ng buffet table. Nakasuot ang babae ng uniforme ng mga caterer upang hindi mapansin ng mga bisita, ngunit ang bawat sulyap nito kay Marco ay puno ng pag-aari at pagkainip. Tuwing magtatagpo ang paningin ni na Marco at Clarice, may isang lihim na kislap na dumadaan sa kanilang mga mata. Isang nakapanlulumong paalala para kay Alia na ang gabing ito ay idinisenyo para sa kanyang huling hininga. Lumalalim ang gabi at ang ingay ng mga tawanan at pagkalansing ng mga kubyertos sa mga porselanang plato ay naging tila isang nakakahilong koro sa pandinig ni Alia. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding tensyon na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya na ang sandali ng katotohanan ay malapit na. Biglang tumayo si Marco sa gitna ng entablado, hawak ang isang mikropono. Ang lahat ng ingay sa bulwagan ay dahan-dahang napawi, napalitan ng isang mapanlinlang na katahimikan. Ang kanyang asawa ay mukhang napakakisig sa kanyang itim na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong imahe ng isang mapagmahal na kabiyak. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa espesyal na gabing ito. Panimula ni Marco, ang kanyang boses ay matatag at puno ng emosyon na tila galing sa isang mahusay na aktor. Ang 3 taon namin ni Alia ay hindi naging madali, lalo na sa mga pagsubok sa kanyang kalusugan. Pero ngayong gabi, gusto kong itaas ang aking baso para sa babaeng nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng katapatan at sakripisyo. Lumingon si Marco kay Clarice na nasa gilid lamang at isang mabilis na senyas ang ibinigay niya. Mabilis na lumapit ang babae, bitbit ang isang tray na may 2 baso ng champagne. Ang mga kristal na baso ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, naglalaman ng ginintuang likido na tila sumasalamin sa karangyaan ng gabi. Ngunit sa ilalim ng ningning na iyon, alam ni Alia na naroon ang laso na tatapos sa kanyang buhay. Inabot ni Marco ang isang baso kay Alia. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig, ang kanyang ngiti ay hindi kumukurap. Tinitigan ni Alia ang baso. Pagkatapos ay itiningin niya ang kanyang mga mata sa asawa. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot sa pagitan nilang dalawa. Ang mga panauhin ay naghihintay, ang mga kamera ay nakatutok, at ang kamatayan ay nakangisi sa dilim. Naghihintay kung sino ang unang iinom sa baso ng pagtataksil.
Ang malamig na hamog ng condensation sa labas ng kristal na baso ay tila gumuguhit ng mga linyang nagbabadya ng katapusan sa palad ni Alia. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, sa ilalim ng mapanghusgang liwanag ng mga chandelier, habang ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatuon sa kanya. Sa kanyang harapan, ang kanyang asawa ay tila isang anghel ng liwanag, ngunit sa ilalim ng suot nitong mamahaling suit, alam ni Alia na naroon ang isang pusong kasing itim ng gabing walang bituin. Ang baso ng champagne na inabot ni Marco ay nagniningning. Ang bawat bula ng hangin na umaakyat sa ibabaw ng ginintuang likido ay tila mga huling hininga ng isang taong nalulunod. Para sa ating 3 taon, Alia. Wika ni Marco sa mikropono, ang kanyang boses ay may himig ng tamis na nagpapanginig sa kalamnan ni Alia. Para sa mga pangakong binuo natin at para sa bagong simula na naghihintay sa atin pagkatapos ng gabing ito. I love you, babe. Walang makakapaghiwalay sa atin. Tumingin si Alia kay Clarice na nakatayo sa gilid. Ang mga labi ng babae ay bahagyang nakakurba sa isang mapanuyang ngiti. Nararamdaman ni Alia ang init ng tensyon na bumabalot sa hangin. Tila isang kable na unti-unting hinihigpitan hanggang sa ito ay maputol. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na marahas na hinahampas sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ay isang babala na kailangan na niyang kumilos. Hinawakan niya ang baso ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa matigas na kristal. Para sa katotohanan, Marco, mahinang sagot ni Alia na hindi narinig ng karamihan ngunit sapat na upang magpakunot ng noo ng kanyang asawa. Para sa lahat ng lihim na sa wakas ay mabubunyag na. Sa mismong sandaling itataas na nila ang kanilang mga baso para sa toast, isang biglaang pagpikit ng lahat ng mga ilaw sa loob ng ballroom ang naganap. Ang kislap ng mga chandelier ay tuluyang naglaho, na tila nilamon ng isang dambuhalang anino ang buong bulwagan. Kasunod nito, ang katahimikan ay marahas, na napunit nang may isang porselanang plato ang bumagsak sa sahig sa bandang likuran, na lumikha ng tunog ng matalas na pagkabasag na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nagsimulang magkaroon ng mahinang bulungan at kalituhan sa gitna ng mga panauhin. Sa loob ng 3 segundo ng ganap na kadiliman, kumilos si Alia ng may bilis at katiyakang bunga ng maraming gabing pag-eensayo sa kanyang isipan. Sa gitna ng dilim, hindi niya kailangan ng mata. Ang amoy ng pabango ni Marco at ang pakiramdam ng hangin sa pagitan nila ang naging gabay niya. Walang lumikha ng anumang tunog. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw sa hangin. Sa isang mabilis na pag-ikot ng kanyang mga braso, naramdaman niya ang palitan ng bigat sa kanyang mga palad. Ang baso na may lason ay nailipat niya sa kanang kamay ni Marco at ang ligtas na baso ng asawa ay nasa kanya na. Isang mabilis na pagbabalik ng liwanag ang naganap. Ang mga bombilya ay muling nagliwanag. Ibinabalik ang karangyaan ng gabi na tila walang nangyari. Nakatayo pa rin si Marco sa kanyang harapan. May bahagyang pagkalito sa mukha dahil sa nangyari. Ngunit mabilis din itong napalitan ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Hindi niya napansin ang bahagyang pagbabago sa posisyon ng mga baso. Ang kanyang pagmamataas at ang kasabikan na makitang mamatay ang kanyang asawa ang naging pinakamalaking piring sa kanyang mga mata. Pasensya na sa munting technical glitch na yon. Pagbibiro ni Marco sa mga bisita, ang kanyang tawa ay tila isang malamyos na musika na nagtatago ng kamatayan. As I was saying, cheers. Itinaas ni Marco ang baso. Ang ginintuang likido ay sumasalamin sa tagumpay na inakala niyang abot kamay na niya. Tinitigan ni Alia ang kanyang asawa. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Marco ay tila isang markang nagtatakda ng kanyang kapalaran. Sa isang sabay na pagkilos, idinikit nila ang mga baso sa kanilang mga labi. Pinanood ni Alia ang paggalaw ng lalamunan ni Marco habang nilulunok nito ang likidong puno ng sarili nitong kasamaan. Ang bawat patak na pumapasok sa katawan ng lalaki ay tila isang binhing magbubunga ng hustisyang
matagal nang ipinagkait. Ibinaba ni Marco ang baso at huminga ng malalim. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kislap ng tagumpay. Inakala niya na ang huling hininga ni Alia ay malapit na, ngunit hindi niya alam na ang bawat segundo ng kanyang pananatiling nakatayo ay nagsisimula na ring mabilang. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Marco ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang kalituhan. Ilang sandali lamang matapos ang huling lagok ng champagne, ang kanyang lalamunan ay tila hinigpitan ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat pagsubok niya na kumuha ng hangin ay naging tila paglunok ng matatalim na bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng pagmamataas, ay nagsimulang mawalan ng kulay. Naging kasing puti ng mga liryo sa paligid, habang ang malamig na pawis ay mabilis na namumuo sa kanyang noo. Nagsimulang gumaralgal ang kanyang tinig, isang tunog na tila sirang plaka, na pilit naglalabas ng mga salitang hindi na mabuo. Ang basong kristal na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa sahig at naghiwa-hiwalay sa libu-libong piraso na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi nagtagal, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang mabigat niyang katawan ay bumagsak sa entablado. Lumikha ng isang malalim na tunog na yumanig sa katahimikan ng bulwagan. "Marco, anong nangyayari sa'yo?" Isang matinis na sigaw ang pumailan lang mula sa gilid ng entablado. Binitawan ni Clarice ang tray na kanyang hawak at mabilis na tumakbo patungo kay Marco. Nilalabag ang lahat ng kanyang pagpapanggap bilang isang simpleng katulong. Lumuhod siya sa tabi ng lalaki, niyakap ang ulo nito at humahagulgol na parang isang nawalan ng bait. Ang bawat tawag niya sa pangalan ni Marco ay puno ng pag-ibig at takot. Isang malinaw na pag-amin sa harap ng lahat ng mga panauhin na ang kanilang ugnayan ay higit pa sa magkamag-anak. "Marco, babe! Huwag mo akong iwan. Paano na kami ni baby?" Ang bawat salita ni Clarice ay tila mga huuling pako sa kabaong ng kanilang mga lihim. Nagsimulang magkaroon ng malakas na bulungan sa gitna ng mga bisita. Ang mga kamera ng mga mamamahayag at ang mga cellphone ng mga panauhin ay sabay-sabay na itinuon sa nagaganap na iskandalo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay balot ng galit at takot. Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Alia, na nananatiling nakatayo sa gitna ng entablado nang may nakapangingilabot na katahimikan. Ikaw ang may gawa nito, Alia. Nilason mo ang anak ko. Mamamatay tao ka." Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng puot, habang pilit na kinakalmot ang hangin patungo sa direksyon ni Alia. Hindi natinag si Alia. Ibinaba niya ang kanyang sariling baso ng champagne sa mesa nang may labis na pag-iingat. Tila walang anumang gulo sa kanyang paligid. Tinitigan niya ang kanyang asawang namimilipit sa sahig at ang kabit nitong hindi na maitago ang katotohanan. Isang malamig at mapait na kasiyahan ang gumagapang sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pananakit, kundi dahil sa wakas. Ang bawat luha na iniyak niya sa dilim ay nagkaroon na ng katarungan. "Wala akong ginagawa, Mama," malumanay na sagot ni Alia. Ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Ininom lamang ni Marco ang mismong alak na inihanda niya para sa akin. Kung may lason man iyon, siguro ay dapat nating itanong sa kanya kung bakit naroon iyon." Sa isang iglap, ang mga waiters na kanina ay tahimik na nagsisilbi ay mabilis na kumilos. Hinarangan nila ang lahat ng labasan ng ballroom. Ang kanilang mga galaw ay puno ng awtoridad at sa ilalim ng kanilang mga uniforme ay kuminang ang mga tsapa ng pulisya, isang matangkad na lalaki. Ang hepe ng pulisya, ang humakbang palapit sa gitna ng entablado habang hawak ang isang warrant. Nanatiling nakatayo si Alia. Tinitingnan ang kaguluhang dahan-dahang lumalamon sa pamilyang nagtangka sa kanyang buhay. Habang isinasakay si Marco sa stretcher ng mga medik na kararating lang at habang pilit na pinipigilan ng mga pulis ang nagwawalang si Clarice,
Naramdaman ni Alia ang dahan-dahang pagluwag ng tanikala sa kanyang puso. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Dahil sa likod ni Alia, ang higanting projector screen na kanina ay nagpapakita lamang ng kanilang mga wedding photos ay biglang umilaw ng isang matingkad na puti. Isang bagong imahe ang lumitaw. Isang imaheng magpapatahimik sa lahat at tuluyang wawasak sa anumang natitirang dangal ng mga reyes. Ang bawat mata sa loob ng engrandeng ballroom ay tila napako sa higanting screen na nasa likuran ni Alia. Doon, sa harap ng daan-daang panauhin, ang madilim na katotohanan ay dahan-dahang gumapang palabas mula sa mga anino. Ang video na kuha mula sa nakatagong kamera sa opisina ni Marco ay nagsimulang gumanap. Malinaw na narinig ng lahat ang tinig ni Marco habang tinatalakay ang pag-adjust sa dosage ng lason. Ang malupit na halakhak ni Clarice habang hinihintay ang pera mula sa insurance at ang pagkumpirma ni Doña Carmen na ang buhay ni Alia ang tanging paraan upang mabayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging nakakabingi, na tila lahat ng naroroon ay nawalan ng kakayahang huminga. Ang mga kaibigan ni Doña Carmen na kanina lamang ay panig sa kanya ay dahan-dahang lumalayo. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pandidiri at pagkabigla. Si Clarice ay nakatulala lamang sa screen, ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Si Doña Carmen naman ay pilit na tinatakpan ng kanyang mukha. Sinusubukang magtago mula sa mapanghusgang mga mata ng lipunang dati ay kanyang pinaghaharian. Dahan-dahang humakbang si Alia patungo sa kanyang biyenan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig na marmol ay tila isang hatol na umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng silid. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya nagpapakita ng anumang dahas. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakapanlulumong lamig na tila yelong dumidikit sa balat. "Mama," tawag ni Alia. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Sabi niyo, utang ko ang aking buhay sa inyo. Sabi niyo, dapat akong magpasalamat dahil tinanggap niyo ako sa pamilyang ito. Pero ngayon, nakita na ng buong mundo na ang buhay ko ang gusto ninyong ibayad sa inyong mga kasalanan. Wala na akong utang na loob sa inyo. Mula sa gabing ito, hindi na ako ang biktima ninyo." Sa gilid ng entablado, ang mga medik ay mabilis na isinakay si Marco sa stretcher. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot habang nakatingin sa kanyang asawa. Alam ni Marco na mula sa ospital, ang susunod niyang destinasyon ay ang malamig at madilim na rehas ng bilangguan. Ang bawat sandali ng kanyang paghihirap ay tila isang kabayaran sa bawat patak ng lason na ibinigay niya kay Alia sa loob ng maraming buwan. Kasunod nito, ang mga pulis ay humakbang na rin upang arestuhin si Clarice bilang kasabwat sa tangkang pagpatay. Ang babae ay nagsimulang magwala. Sumisigaw ng mga hindi maintindihang salita habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga awtoridad. Maging si Doña Carmen ay hindi nakaligtas. Ang bawat dokumento ng pekeng insurance at ebidensya ng kanyang pagkakasangkot ay sapat na upang siya ay isama sa investigasyon. "You're heartless, Alia. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo," sigaw ni Doña Carmen habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nawalan na ng saysay sa harap ng katotohanang nasaksihan ng lahat. Naglakad si Alia palabas ng ballroom nang hindi man lamang lumilingon sa kaguluhang iniwan niya. Sinalubong siya ni Tita Flor sa may bukana. Ang matanda ay may luha sa mga mata habang mahigpit na niyayakap ang dalaga. Ang sariwang hangin sa labas ng gusali ay humalik sa balat ni Alia. Tila isang basbas ng kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Huminto si Alia sa tapat ng kanyang sasakyan at tiningnan ang kanyang wedding ring na nagniningning pa rin sa ilalim ng ilaw ng buwan. Dahan-dahan niya itong hinubad mula sa kanyang daliri. Ramdam niya ang bawat bigat na unti-unting nawawala sa kanyang dibdib. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng isang malamig na mesa sa labas ng venue.
Iniwan ito doon, kasama ang lahat ng alaala ng kanyang pagkawasak. Isang buwan ang mabilis na lumipas mula sa gabing iyon. Nakatayo si Alia sa tapat ng isang malaking gate na gawa sa bakal at semento. Ang kapaligiran ay tahimik, ngunit ang hangin ay may dalang amoy ng pagsisisi at kalungkutan. Narito siya sa harap ng bilangguan kung nasaan si Marco. Hindi siya narito upang magmakaawa o makipagbalikan, kundi para sa isang huling bagay na kailangan niyang gawin bago niya tuluyang isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay humahalo sa halimuyak ng disinfectant sa loob ng silid ng dalaw sa bilangguan. Nakaupo si Alia sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa mesa. Malayo sa panginginig na dati ay bumabalot sa kanya sa tuwing kaharap ang kanyang asawa. Ang bawat anino sa pader ng pasilidad ay tila nagpapaalala ng bigat ng bawat sandaling ginugol niya sa pananahimik, ngunit ngayon, ang katahimikan sa paligid ay hindi na banta, kundi isang kapanatagan. Nang bumukas ang mabigat na pinto sa kabilang panig, lumitaw si Marco. Ang kislap ng kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapang-aping talino, ay naglaho na, napalitan ng isang malalim na kawalan at matinding pagod. Ang kanyang pisngi ay tila lumubog. Ang balat ay naging kasing puti ng papel, at ang bawat hakbang niya ay tila may dalang hindi nakikitang kadena na pumipigil sa kanyang dating malayang kilos. Pag-upo niya sa harap ni Alia, hindi niya magawang itingin ang kanyang mga mata sa asawa. Alia, mahinang simula ni Marco. Ang kanyang boses ay naging paos at manipis. I didn't think you'd come. Inisip ko na baka sinusunog mo na ang lahat ng mga litrato natin. Tinitigan siya ni Alia ng matagal. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang malalim na pagkahabag para sa taong naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Hindi ako pumunta rito para manumbat, Marco. O para panoorin ang pagbagsak mo. Narito ako dahil kailangan kong makita ang anino ng nakaraan ko bago ko ito tuluyang iwan. Alia, please. I'm so sorry. I was desperate. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumikit sa salamin, pilit na inaabot ang asawa. Nasilaw ako sa utang ni Mama, at si Clarice, she manipulated me. Iniwan niya rin ako, Alia. Nang malamang wala ng perang makukuha, itinanggi niya ang lahat ng partisipasyon niya at isinisi sa akin ang lahat. Pati si Mama, hindi na rin ako magawang dalawin dahil sa hiya. Ang mapait na ngiti ni Alia ay dahan-dahang sumlay. Huwag mong isisi sa iba ang lason na ikaw mismo ang nagtimpla, Marco. Clarice didn't hold the glass for me. You did. Ang mama mo ay hindi ang pumirma sa insurance policy ko. Ikaw yun. It's funny how you call it desperation when I called it love for 3 years. Yumuko si Marco. Ang kanyang mga balikat ay marahas na nanginginig sa paghikbi na walang nililikhang tunog. Ang bawat luha na pumapatak sa kanyang orange na uniforme ay tila huli na para sa anumang pagsisisi. Can we start over? I'll do anything. Paglabas ko rito, gagawin ko lahat para mabawi ang lahat ng sakit. Huminga ng malalim si Alia. Naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang dibdib. Ang init ng pagpapatawad, hindi para kay Marco, kundi para sa kanyang sarili. Pagpapatawad sa kanyang sarili dahil naging bulag siya, dahil naging martir siya, at dahil hinayaan niyang masugatan ang kanyang kaluluwa sa ngalan ng isang huwad na pangako. I've already started over, Marco, but not with you. Malumanay na sagot ni Alia. Pinapatawad ko na ang sarili ko dahil minahal kita. At pinapatawad na kita dahil ayaw ko nang bitbitin ang puot mo sa bawat pagtulog ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Magdusa ka sa katahimikan ng seldang ito, gaya ng pagdurusa ko sa katahimikan ng ating bahay noon. Tumayo si Alia at dahan-dahang inayos ang kanyang damit. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay tila naging magaan, tila isang ibong nakawala mula sa isang madilim na bagyo. Nang tumalikod siya, narinig niya ang mahinang pagtawag ni Marco
sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palabas ng pasilidad ay tila isang bagong pintig ng buhay. Sa labas ng gate, sinalubong siya ng sikat ng araw na tila isang mahigpit na yakap. Tiningnan ni Aliyah ang langit na asul, walang bakas ng anumang ulap. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang mensahe mula kay Tita Flor tungkol sa pagbubukas ng kanyang bagong event agency. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang kanyang ngiti ay tunay na umabot sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa kanyang paglalakad, patungo sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na bulto ng tao ang nakatayo sa dulo ng pasilyo ng parking lot. Isang taong may hawak na isang pirasong papel na naglalaman ng mga salitang hindi pa tapos ang laban ng hustisya. Sino ang taong ito na tila naghihintay sa kanyang muling pagbangon? Nakatayo si Aliyah sa gitna ng sementadong parking lot. Ang sikat ng araw ay tila humahabi ng korona ng liwanag sa paligid ng kanyang buhok. Ang lalaking naghihintay sa kanya ay isang matandang may malalim na mga linya sa mukha. Suot ang isang simpleng barong na tila luma na, ngunit maayos na naplansa. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang manipis na folder. Ang bawat kanto nito ay bahagyang lukot, tanda ng madalas na paghawak at pag-iingat. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang matanda ay tumango ng may labis na paggalang, isang kilos na puno ng pagkilala sa bigat ng pinagdaanan ni Aliyah. Ma'am Aliyah, pasensya na po sa pag-aantay ko rito nang walang pasabi. Panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay may gasgas ng katandaan, ngunit puno ng katapatan. Ako po si Mang Isko, ang tatay ni Elena. Ang unang babaeng sinubukang nakawan ng buhay ni Marco bago pa kayo ikasal. Naramdaman ni Aliyah ang isang malamig na kurot sa kanyang dibdib. Ang pangalang Elena ay tila isang pamilyar na himig na narinig na niya noon sa mga pabulong na usapan ni na Doña Carmen at Marco sa dilim. Inabot ni Mang Isko ang folder. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng isang kaso na matagal nang ibinaon sa limot. Isang aksidente sa kalsada na muntik nang pumatay kay Elena. 6 na taon na ang nakalilipas. Tulad ni Aliyah, si Elena ay meron ding malaking insurance policy na si Marco ang tanging beneficiary. Ngunit hindi tulad ni Aliyah, si Elena ay walang sapat na lakas upang lumaban noon at namatay irito sa loob ng isang ospital dahil sa komplikasyon. Nang mapanood ko po kayo sa balita, Ma'am, para pong nabuhay ang anak ko, wika ni Mang Isko, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting pinupuno ng luha na hindi hinahayaang pumatak. Salamat po dahil hindi kayo sumuko. Dahil sa inyo, mabubuksan uli ang kaso ni Elena. Sa wakas, makakatulog na nang mahimbing ang anak ko dahil alam niyang wala ng ibang biktima ang lalaking iyon. Hinawakan ni Aliyah ang magaspang na palad ng matanda. Naramdaman niya ang isang matinding koneksyon, isang ugnayan ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng kawalan ng katarungan at ngayon ay pinag-iisa ng tagumpay. Mang Isko, ang laban ko ay laban din ni Elena. Hindi ko hahayaang masayang ang bawat patak ng luha ninyo. Pagkaalis ni Mang Isko, sumakay si Aliyah sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa gitna ng Makati. Sa isang mataas na gusali, huminto siya sa harap ng isang pinto na may nakaukit na bagong pangalan, Aliyah Reyes Events at Celebrations. Wala na ang apelyido ni Marco, wala na ang anino ng pamilyang nagtangkang ubusin siya. Ang amoy ng bagong pintura at sariwang kape sa loob ng kanyang opisina ay tila isang masarap na himig na bumabati sa kanyang muling pagkabuhay. Habang inaayos ni Aliyah ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng kanyang mesa, isang puting sobre ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ito ang opisyal na dokumento ng kanyang annulment. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila isang matalim na gunting na tuluyan nang pumutol sa huling hibla ng tanikalang nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Hawak ang panulat,
Dahan-dahan niyang nilagdaan ang huling pahina. Ang kanyang pirma ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, malinaw, at puno ng kapangyarihan. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Pumasok si Tita Flor na may bitbit na isang maliit na bouquet ng mga sunflower, ang mga bulaklak na palaging humaharap sa araw kahit gaano pa kadilim ang gabi. "Alia, handa ka na ba?" Tanong ng matanda ng may matamis na nangiti. Ang huling property ng mga Reyes, ang lumang bahay. Ibebenta na ito ngayong hapon. Kailangan mong nandoon para sa huling pirma bago ito tuluyang mawala sa kanila. Naramdaman ni Alia ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Ang bahay na yon ay naging saksi sa kanyang mga pangarap na nauwi sa abo at sa kanyang mga gabing puno ng lason at takot. Ang pagbalik doon ay tila pagpasok sa loob ng isang libingan upang tuluyan itong silyuhan. Nang makarating sila sa tapat ng malaking gate, ang bahay ay mukhang luma at inabando na. Ang mga halaman ay tuyo na at ang mga bintana ay tila mga matang wala ng buhay. Pagbaba ni Alia sa sasakyan, isang pamilyar na sasakyan ng pulis ang nakahinto rin sa tapat. Isang babaeng nakaposas ang inilalabas mula sa loob, si Clarice. Mukhang mas payat ito. Ang kanyang tiyan ay lalong malaki na at ang kanyang muka ay balot ng matinding paghihirap. Sa kabilang panig naman, nakita ni Alia si Doña Carmen na nakaupo sa isang silya sa labas. Ang lahat ng kanyang mga alahas ay wala na. At ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay napalitan ng isang anyo ng isang pulubing na walan ng lahat. Tumingin si Clarice kay Alia, isang tinging puno ng puot, ngunit may kasamang inggit. Bago ito isakay sa sasakyan patungo sa kanyang sentensya, isang huling salita ang binitawan ni Alia na nagpatahimik sa buong paligid. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang naghihintay ang lahat sa huling hatol ng babaeng inakala nilang mahina. Ang pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang dambuhalang kabanata ng buhay na dahan-dahang bumubukas, kulay ginto at puno ng init. Nakatayo si Alia sa malambot na buhangin, hinahayaan ang bawat marahang paghahalinhina ng mga alon na humalik sa kanyang mga paa. Ang tubig dagat ay tila isang banal na lunas na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng lason, bawat latay ng pang-aabuso, at bawat alikabok ng nakaraang kay tagal niyang pinasan. Ang hangin ay may dalang amoy ng asin at kalayaan, isang halimuyak na mas matamis pa sa anumang pabango. Dahil ito ang amoy ng isang pusong muling natutong tumibok para sa sarili. Sa huling pagkakataon na nakita niya ang bahay ng mga Reyes, hindi siya nakaramdam ng galit. Nang tinitigan niya ang namumutlang mukha ni Clarice na isinasakay sa sasakyan ng pulis, at ang nangungunot na anyo ni Doña Carmen na nawalan ng lahat ng karangyaan, isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kasakiman ay isang bilangguang gawa sa sarili nating mga kamay. Bago tuluyang umalis ang sasakyan, binigyan lamang niya sila ng isang payapang tingin. Isang tingin na nagsasabing hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Ang kanilang mga tinig, na dati ay tila mga latigo sa kanyang pandinig, ay naging mahina na lamang na bulong na nilamon ng ingay ng lungsod. Si Marco ay mananatili sa loob ng rehas sa loob ng mahabang panahon, lalo na't nadagdag ang kaso ni Elena sa kanyang mga pananagutan. Ang katarungan ay hindi lamang dumating para kay Alia, kundi para sa lahat ng mga kaluluwang hindi nakapagsalita noon. Ang bawat gabi ng pagdurusa ay nagkaroon ng katumbas na liwanag, at ang bawat patak ng lason ay nagbunga ng isang matibay na paninindigan. "Alia, anak, halika na. Nakahanda na ang almusal sa kubo." Ang malakas at masayang tawag ni Tita Flor ay pumailan lang sa hangin. Kasunod ang tunog ng masiglang tawanan ng mga tauhan ng kanyang bagong agency na kasama niya sa munting bakasyong ito. Lumingon si Alia ng may ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa kanyang paglalakad patungo sa kanyang bagong pamilya
Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Wala na ang panghihina, wala na ang takot. Ang bawat hakbang niya ay matatag, ang bawat hininga ay malalim. Natutunan ni Aliyah na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo hanggang sa ikaw ay maubos. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa sariling buhay, sa pagtitiwala sa sariling lakas, at sa lakas ng loob na talikuran ang mga aninong pilit kang nilalamon. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa isang trahedya, kundi sa isang matamis na pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Habang pinagmamasdan niya ang malawak na dagat, alam ni Aliyah na anuman ang dumaang bagyo sa hinaharap, hindi na siya muling malulunod. Dahil natutunan na niyang lumangoy, natutunan na niyang lumaban, at higit sa lahat, natutunan na niyang mahalin ang babaeng nakikita niya sa salamin bawat umaga. Ang lason ay naglaho na, at ang natira ay isang gintong kaluluwang dumaan sa apoy upang maging mas maningning pa sa araw.